Sinabi ng batang babae na ito sa kanyang tiyuhin. Sa bahay ay may 3 metrong taas na aso. Hindi naniwala si Tito, ngunit makalipas ang 1 segundo. Muntik nang mawalan ng malay si Sam. Nabighani si May sa paliwanag. Ito ang pulang aso na dinampot ng batang babae. Kaya lang medyo wala sa hugis ang katawan nito. Sakalang natahimik si Sam. Pagkatapos ay iniinom ng pulang aso ang tubig sa toilet bowl. Tapos tumakbo para dilaan si Sam. Biglang may kumatok sa pinto. Mabilis na ikinulong ni May ang pulang aso. Tumawag pala ng repairman ang may-ari. Hayaang panatilihin ng pulang aso ang kaayusan. Natuwa si Sam kaya napahawak siya sa buntot niya. Ngunit dahil masyadong malakas ang kapangyarihan nito, kaya pinalayas si Sam. Halos magkita na muli ang mga lolo't lola, noong sinusuri niya ang pipeline. Pagkatapos ay dumating ang pulang aso, at dilaan ang kanyang puwet. Nalilito, nilinggan niya ang kanyang ulo. Sa tingin niya ay isang pervert si Sam. Tapos nagmamadaling umalis, upang suriin ang pangkalahatang para sa mga pulang aso. Parehong gustong dalhin ito sa veterinary hospital. Ngunit ang anyo ng paglalakad ng aso ay masyadong halata. Kaya pinapante ni Sam ang sasakyan. Kayang ipasok lang, subalit sa ngayon, naakit ito ng medyo malayong bola. Tuwang-tuwa itong tumalon, at tumalon sa pader. Naglalaro ito hanggang sa malaglag ang bola. Sakalang nasiyahan, kahit mamatay ang lalaki, hindi siya makapaniwala. Nakagat ako ng asong ganyan. Pagod at pagod ang pulang aso. Pumunta ito sa puno para ilabas ang baha. Fountain. Iyan ay medyo maganda. Bagamat napakalaki ng pulang aso, ngunit hindi rin ito nakakatakot sa mga tao. May naglabas pa ng phone para kunan ito ng litrato, at ikalat ito sa social media. Ang balita tungkol sa pulang aso ay nakarating sa pandinig nitong si Kim na Diwata. Dalubhasa siya sa pag-aaral ng mga mutant na hayop. Sa makatuwid, ito ay kinakalkula upang samantalahin ang pulang aso. Pagkaraan, dinala ang pulang aso sa isang veterinaryo na ospital. Kasi sobrang laki, kaya ito ang naging focus ng buong ospital. Sinuri ng doktor ang bigat nito. Bilang resulta, nasira ang electronic scale. Pagkatapos ay pakinggan muli ang tibok ng puso. Napakalakas, medyo makinis, dumaan sa pangkalahatang tseke. Pagkatapos ang pulang aso ay ganap na malusog. Pero nung pauwi na, isang lalaki ang nag-aayos ng kuryente. Biglang nadulas at nahulog.